Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, si Sara Duterte na mismo ang nagsiwalat, mga minamahal, na yung mga babae ni former President Rodrigo Roa Duterte up to this moment ay nag-aaway-away, oo. Magulo, nag-aaway-away mga minamahal. Sino-sino ba yung mga babae ni former President Duterte? Nandyan si Alputera, yung peking nurse na yung amo niya, si Small Boy na nagtraidor kay F.L. Lisa. Sino pa ba? Si Hanelet. Oo. Babae pa din yun kahit mayroon silang anak ni Kitty. Dahil at the end of the day, hindi naman pinakasalan. Diba? Ni former President Duterte, itong si Hanelet. Diba mga minamahal? So, ang daming babae ni former President Duterte na ni-reveal, mga minamahal, baka pumasok kasi dito yung pusa eh. Madaming babae ang ini-reveal itong si Sara Duterte na sila ay nag-aaway-away. Eh, paano ba naman hindi sila mag-aaway-away, mga minamahal? Billion-billion ba naman ang ninakaw ni former President Duterte? Tapos malapit ng mategi, itong si Digong. 'Di ba? So, paano hindi yan pag-aagaw-agawan? Eh, ang daming pera sa kanyang mga bangko. Now, anyway, eto. I-play muna natin sa inyo mga minamahal, ha? Actually, hindi ako natutuwa sa joke ni Sara Duterte. Naiinis ako, eh. 'Di ba? Okay. Hindi ko lang alam kung ganito din ba ang babae sa lalaki. Pero ito ay ibabahagi ko sa inyo na kinento ng ama ko sa akin. Sabi ko sa kanya, alam mo, nabibilib ako sa iyo. Dahil nakakulong ka na, pinag-aagawan ka pa rin ng mga girlfriend mo na nasa labas. Nag-aaway-away pa rin silang lahat. Sabi niya, sino ba ang nasa labas? Sinabi ko, si ano. Tatlo ang nabilang ko. Sabi niya, sumali ba yung nanay mo? Sabi ko, ay hindi na siya sumali kasi tapos na daw siya sa kanya, sa lahat ng iyak niya at sa mga ng loob niya sa iyo. Ayaw na daw niya ng ganyan. Sabi ko sa kanya, alam mo bakit ako nabibilib? Sabi ko, kasi kung ako yan, girlfriend lang ako, di ba? Hindi naman ako asawa eh. Kung asawa, may obligasyon tayo na kailangan till death do us part. So kung nakakulong man yung asawa mo, ay sasama ka din doon sa buong na kulungan. Araw-araw ka dapat nandoon. Sasamahan mo siya. Pero ito, mga girlfriend lang eh. At marami naman sila, ha? Hindi mo masabing ako yung number 1 girlfriend, ako yung number 2 girlfriend, ako yung number 3, hindi gano'n. Kasi pare-pareho sila. Kasi sinabi ko sa kanya, kasi kung ako yan, wala na yan. Sabi ko, nakakulong na eh. Sabi ko, siguro ako, kung nag-iisip ako na mag-aasawa ako, bahala ka na dyan sa buhay mo. Maghanap ako ng bagong pag-ibig. Sabi niya sa akin, sabi ko, bakit ganyan? Bakit kahit nandito ka na sa loob? Ito pa, ang tanda mo na. 80 years old ka na. Hindi ka naman yung 26, 27 years old na ano ba yung tindig mo? Matikas pa. Sabi niya sa akin, ganito yung tulo niya. Sabi niya, para sa akin, ang lahat ng babae ay pare-pareho lang. Oh. Sabi niya, ako, kapag nagmahal, hindi ako tumitingin kung ano yung nakaraan ng babae, kung ano yung mga hindi maganda na nangyari sa buhay niya, kung ano yung mga pangit sa ugali niya. Lahat yan, kapag nagustuhan kita, tinatanggap ko na lahat yan. So hindi ko yan, kumbaga, pag hindi natin pag-uusapan yan sa relasyon natin. Ang pag-uusapan lang natin sa relasyon natin, paano ba kita mapapasaya? At paano mo ba ako mapapasaya? Lahat ng mga hindi magandang bagay, hindi na yan kasali at pag-uusapan sa relasyon natin. Kaya sabi niya, hindi ba maganda yung mga nakaraan ng mga karamihan ng mga babae? Wala na yan sa akin. Ang alaga sa akin, nagmamahalan tayong
Dalawa. Ah, 'di ba? Flex na flex pa ni Digong yung mga babae niya diyan sa The Hague, the Netherlands. So, tatlo. Tatlo daw yung nag-aaway-away. Syempre, una na diyan, mga minamahal, si Alpotera. 'Di ba? Yung Peking nurse. Pangalawa si Hanelet. Sino kaya yung pangatlo? Si Royima Garma? Now, anyway, ito yung punto natin. Bakit nag-aaway-away yung mga babae ni former President Duterte? Unahin natin itong si Alpotera. Si Alpotera meron pong hidden agenda. Kaya dikit ng dikit kay former President Duterte. Kaya siya yung nagpapauso ng Tay Kami Naman campaign, 'di ba? Tay Kami Naman signature campaign. May hidden agenda si Alpotera. Ano yung hidden agenda ni Alpotera? Nasundin ang utos ni Small Boy. Sino si Small Boy? Napataubin ng bangka nila First Lady. Ito kasing si Small Boy, best friend, dikit sila ni FL, 'di ba? Kada birthday ni Small Boy pati ni Big Mama pumupunta yang si First Lady. 'Di ba? Ngayon, nalaman na itong si Small Boy namimigay ng mga e-bikes, mga van sa mga Duterte. Umiwas si First Lady. Kasi ang balak sana nilang mangyari, yung namamangka sa dalawang ilog. Kaso mukhang nasobran sila dito. Kay former President Duterte. Napansin sila ni FL na ay, matik na X na to. Ngayon, gusto nilang ibalik ang loob ni FL Lisa sa pamamagitan ng, tama, mga minamahal, sa pamamagitan ng, yan, pagtira nila sa mga Duterte or pagbalik nila sa mga, sa pagtira nila sa mga Duterte at babalik sila dito sa administrasyon. Paano sila babalik sa administrasyon, mga minamahal? Itong si Alpotera, lalapit sa mga Duterte, and then alamin niya, magiging espiya siya sa mga Duterte. Ganon. Diba? Kaya sa tingin ni Digong, pinag-aagawan siya. Kasi mayroong hidden agenda. Ito namang si Hanelet, ang dami ba namang pera ni former President Duterte sa kanyang bank account? May anak pa sila. Diba? So, pansinin ninyo, may mga kanya-kanya silang hidden agenda. Itong si Royima Garma, hindi ko alam kung isa ba yun sa mga babae ni Digong. Pero aminado naman itong si Royima Garma na naging above siya. Diba? Ni former President Duterte. Pero yung recent, hindi natin alam kung sino. Pero alam nyo kung ano yung nakakatawa dito? Proud pa. Itong si Sara Duterte, mga minamahal. Diba? Ginawa ba namang walang decency ang Pilipinas? Hindi iniisip ni former President ni Sara Duterte ang kanyang pinagsasabi. Maraming pamilya, mga minamahal, ang nagpapakahirap para turuan ang kanilang anak na maging mabuti. Tapos itong si Sara Duterte, sa araw pa ng mga puso, very unprofessional. Ang kanyang mga binabanggit, katulad ng madaming babae, itong kanyang ama. Look, mga minamahal, yan po yung typical mindset ng mga DDS. Kala nila napakamagandang ehemplo kasi normal eh. Normal na nangyayari yan sa Pilipinas. At tingnan ninyo, nilolook forward pa nila. Diba? Wala man lang kadisi-disente. O ngayon, ano yung labas niyan? Nagmumukha tuloy kayong mga, yung mga babae, nagmumukha tuloy mga mahihinang nila lang. Mga walang decent sa sarili. Kasi ganun lang naman nila tingnan. Diba? Ni former President Duterte, ang mga kababaihan. See? Yan sinasabi ko sa inyo. Wala kayong kapupulutan ng aral dito talaga sa mga Duterte. Kahit kailan, kahit saan. Diba? Alright, mga minamahal kayo. Ano yung masasabi nyo dito? Anyway, pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.